Mahal po ba natin ang Panginoon? Kantahin po natin ito na may saya sa ating mga puso. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, paglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y papapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Salamat po si Diyos. Tuloy nga po na dapat lang po natin talagang mahalin ang ating Panginoon dahil siya po yung unang nagmahal po sa atin. At dapat lang po natin siyang awitan, papurihan sa ating buong buhay. Patuloy po tayong mawit. Kantahin po natin ang Sing for Joy. He will answer us if we run to Him. He will run to us if we live for Him. He will lift us up. Come and praise His name, all His saints of God. Oh, sing for joy to God our strength. Oh, sing for joy to God our strength, our strength. Glory to Him, He's here with us.
po ang ating joy sa ating buhay. Siya po ang ating Diyos na dapat po nating sambahin sa ating buhay. At siya lang po din dapat yung Diyos na ating pong pagtiwalaan. Ano po? Siya po yung lagi nandyan para po sa atin sa araw-araw. Kaya patuloy po natin siya kawitan. Antayin po natin na
salamat muli sa araw nito na kami nagtunhan upang sama-sama kami magsamba sa Espiritu at Katotohanan. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na may kapayapaan, Diyos na meron kagalingan sa mga karamdaman, Diyos na mapagpala sa lahat ng bagay. Tulungan mo kami sa aming pagsamba ng ibati sa po, Panginoon, ay magkaroon po ng pala at may kagalakan ng kanilang puso. Salamat sa araw na ito dahil narito kami. Hindi ka nagkulan. Ikaw po ang magpunod sa lahat ng bagay. Ito mga namin sa Panginoon Diyos. Amen. Ngayon pong umaga, tayo po ay pribilehiyo na muli mapakinggan natin ang ating pong pastor. Siya po ay narinig natin ng ating pong anniversary. At ngayong umaga ay kapiling po natin muli ng ating pong lead pastor ng City of Hope Christian Church. At salamat po dahil muli ay mapapakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan po ng kanya pong lingkod. Tawagin po natin si Pastor Ferdinand. Puri ng Panginoon. Kumusta kayo? Praise the Lord. Tayo ay nagpapatuloy at patuloy na binibiyayaan ng Panginoon. Ito ang ating pag-uusapan ngayon. Okay? Love to trust God's Word in times of needs. No? Love to trust God's Word in times of needs. Ibigin natin na magtiwala sa salita ng Diyos sa panahon ng pangangailangan. Can you say amen to that? Amen! Pag tayo na sa panahon ng kagipitan, unahin nating magtiwala sa salita ng Diyos. Okay? Sige, hindi ko naman kayo pinapagod, pero gusto ko magbasa tayo, mag-scripture reading tayo, dahil lahat ay tumayo. At kayo muna babasa, pagkatapos ako, kayo uli, tapos sabay-sabay tayo sa talatang 4. Okay? Matthew chapter 4, verse 1. Okay? Lipat natin yung ating slide pass. Yan. Verse 1. Okay? Let's read together. Pagkatapos dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng diabo. Ako lang. Verse 2. Pagkatapos, mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi siya ay nagutom. Kayo po. Dumating ang nanunso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo ang tinapay ng mga tao. Sabay-sabay po tayo sa verse 4. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Praise the Lord! Tayo maupo na at pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Meron tayong kasabihan na ang taong nagigipit sa patiliman ay pag Kristiyano ka na iba. Pag Kristiyano ka na iba. Ang Kristiyanong nagigipit sa salita ng Diyos kumakain. Can you say amen to that? Amen! Palapakan natin ang Panginoon. No? Ito yung, yung kasabihan ito, willingness to take the risk to survive. Hindi tayo survivor. Ang mga anak ng Diyos, hindi mga survivor. Hindi tayo nagsusurvive lang. Ang mga anak ng Diyos ay mapagtagumpay. Amen po ba? Ito yung gusto ng Diablo, no? Yung tempter, yung devil. Ang isip niya, si Jesus, may ganitong kaisipan dahil siya'y gutom after 40 days and 40 nights prayer and fasting. Gutom to si Jesus siguro. Kapag tuksohin ko ito, bibigay ito. Gutom to eh. No? Verse 2 na sabi, pagkatapos mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Gutom talaga si Jesus. No, Jesus was physically weak. No, after the 40 days of fasting, sino ba naman, no? Isang araw ka lang hindi, di ba? Kumain, no? Parang yung tuhod mo nanginginig na eh. Di ba? Isang araw pa lang, lalo kung 2 araw, 3 araw. Di ba? Kung
Kung ang pagpapasing mo 40 days pa, lalong-lalo na. Di ba? Napakahirap nun. Kaya sabi ng devil, pagkakataon ko to. This is my time. This is my opportunity para tuksuhin si Jesus. No? The temptation was for Jesus to trust and obey the devil's word. No? Ang gusto ng diablo, makinig sa kanya si Jesus. No? Makinig sa kanya si Jesus. Magtiwala sa sabihin niya si Jesus. At ang gusto niyang isuggest kay Jesus, kaya mong gawin yan sa sarili mo. Alam niyo, ang sanlibutan ganon. Ang sanlibutan, inilalayo tayo sa Diyos. Ito ang suggestion ng sanlibutan. Kaya mo yan. Ganon lagi. You don't need God. Hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya mo yan sa sarili mo. Ganon ang sinasabi ng sanlibutan. At yun din sinasabi ng diablo kay Jesus. Gawin mo lang yan. Batong yan, gawin mong tinapay, mabubusog ka na, tapos na problema mo. Tuso talaga ang diablo. Diba? Ang pagtitiwala inilalagay sa sarili lamang. Verse 3, basahin natin. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito. No? Kaya naman talaga ni Jesus. Kaya ni Jesus. He's God. No, kaya niyang gawing hamburger yun. Kung gusto niya may cheese pa, with cheese, kaya niya. Walang imposible sa kanya. Pero ang question kasi doon, if you are the Son of God, no, patunayan mong ikaw nga, patunayan mo sa sarili mo, ikay anak ng Diyos. Parang tinatouch ng devil yung kanyang pride, no? Di ba? Minsan ganun tayo eh. Tinitukso tayo ng diablo para yung pride natin matouch. Yung pride natin, di ba? Pag yung pride natin na-touch, talaga namang bibigay tayo eh. Parang si Eva at Adan, paano sila nagkasala? Pwede kayo maging Diyos. Yung pride ang tinatouch. Di ba? Pero si Jesus did not give in to the trap of the devil. Hindi siya bumigay. No, hindi siya bumigay. Jesus' response to the temptation of the devil gives affirmation that we can fully trust God's promises of provision in times of needs. No, pinatunayan lang ni Jesus. Sabi ng diablo kay Jesus, magtiwala ka sa sarili mo tapos problema mo. Sabi ni Jesus, hindi. Pagtitiwala ko sa pangako ng Diyos at tapos ang problema ko. You say amen to that? Amen. Tingnan natin kung ano nangyari. No? We can be assured of God's provision by the following truths that we can find in this narrative or in this story. Ano yung mga truths na yan? Number 1, basahin natin sabay-sabay. God's Word has ready answer for our difficult situation. Can you say amen to that? Amen. Ang salita ng Diyos laging may handang tugon sa ating problema. Alam niyo po, kahapon sa T40 training dun sa Banyadero, sabi ko nga doon sa isang pastor na kababata ko, Pastor William, kung hindi tayo nakarinig ng salita ng Diyos, saan kaya tayo? Ano kaya klase ng buhay natin kung hindi natin narinig ang salita ng Diyos? Di ba? Tanungin niyo rin yung sarili niyo. Kung hindi niyo narinig, natanggap ang salita ng Diyos, saan kaya tayo? Siguro si Tatay Tomeng. Sabi ni Pastor Jammer, Tay, ilan taon ka na? Tatay Tomeng, 74. 74? Hindi kayo mukhang 74, bakit 73? Hindi. Kung hindi naging mananampalataya, hindi nakarinig ng salita ng Diyos, diba? Iba ang nagagawa ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos ay makapangyarihan at laging may tugon sa anumang ating problema. Now, Jesus used the Holy Scriptures. Nung tinugon niya itong si Satanas, nag-quote siya from Old Testament. To rebut the devil's lies, by proving that God's Word is true. Para patunayan na ang salita ng Diyos ay
totoo. Ito sabi niya, verse 4. Sabay-sabay natin basahin. Sige, sabay-sabay. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito lang muna, yung kulay dilaw. Ano nasabi doon? Nasusulat. It was written. Nasa Biblia. At sabi ni Jesus, yung nasa Biblia, galing yan sa bibig ng Diyos. And say amen to that? Amen! Diba? Ang Biblia galing sa bibig ng Diyos. Personal message of God for you, for us. Can you say amen? Yes. Amen. Tama po. Personal sa atin, sinasabi yan ng Diyos. Sabi ng Diablo, magtiwala ka lang sa sarili mo. Makinig ka sa sinasabi ko. Sabi ni Jesus, hindi. Ito sinasabi ng Diyos. Ito'y galing sa kanyang bibig. Magtatagumpay ako sa pamagitan ng salita ng Diyos. Sabi niya, mabubusog ako sa pamagitan ng salita ng Diyos. Paano kaya? Sa English ito ang sabi. Let's read together. He said in reply, it is written, one does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God. Usually, ang interpretation ito ganito. Ang pagkain natin hindi lang physical. Ang pagkain natin is spiritual. Pero nung pinagbulay-bulayan at inaral ko yung talata, hindi pala yung tungkol doon. Ito pala ito tungkol talaga sa provision ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang usapin ng Diablo at ni Jesus is all about bread. It's all about provision. Wala kang pagkain? Gawin mo tinapayan. Pakinggan mo ko, gawin mo tinapayan. Sabi ni Jesus, hindi. Pwede ako mabusog sa pamagitan ng mga pangako ng Diyos. Can you say amen to that? Amen. Na pwede kang provide ng Lord, pwede i-provide ng Lord lahat ng mong kailangan dahil pangako niya. Isang beses, bigyan kayo ng halimbawa. Di Pastor Ferdy ng bata pa, Pastor. Nag-mission ako sa mga itang. Doon sa Nueva Ecija. Walang sweldo. Volunteer. Nasa ilalim ng New Tribes Mission. Pero one day, wala na kaming isasain, wala nang iluluto. Sabi nung kasama kong kabataan, Pastor, wala na tayong bigas, wala na tayong ulam. Sabi ko, basta hugasan mo lang yung kaldero, hugasan mo yung kawali, mamaya may iluluto tayo. Kasi ano yun, relocation center yun ng mga pinatubo, victim ng pinatubo. Ginawa nung kabataan, hinugasan yung kaldero, hinugasan yung kawali, at niready niya lahat. Ako naman pumunta sa maliit na chapel, parang ganito, at nag-pray ako. Sabi ko, Lord, sabi mo sa akin, sa iyong pangako, Matthew 6:33, seek ye first your kingdom and your righteousness. Diba? And you just shall add everything that I need. Lord, wala kaming isasain ngayon. Wala kaming ulam ngayon. Pagkatapos ko mag-pray, say in Jesus' name, Amen. May dumating. Trailer, truck, ang daming relief para sa mga biktima na pinatubo. Ibinababa isa. Balik ako sa this chapel. Kinausap ko na Lord, Lord, di ba ako ang nanghingi? Ba't siya lang binigyan mo? Lord, ako ang nag-request Ba't sila meron ako wala? Nagre-reklamo na ako eh. May isang kita dumating. Pastor Ferdy! Oh, bakit? Kasi sila Nanay Waway dumating yung senior missionary. Ano ba? Sila kanila pala yan? Oo, pinapatawag ka. Punta ako, nakita ko yung missionary. Sabi ng missionary, actually, yung truck papuntang Zambales. Hindi nila alam saan ibabagsak sa Zambales. The time I'm praying, yung truck nandun sa North Expressway, hindi alam saan pupunta. At na-divert sa Nueva Ecija. Binaba, pinamigay yung relief. Ito yung para sa mga pastor. Napuno yung ganitong karami.
sako-sako, mga bigas, sako-sakong mga denata, kahon-kahon na mga sardinas. Hindi ko na pinapansin sardinas eh. Kasi kinakain namin yung mga corned beef eh. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Pag sinabi niya. At yun ang pinangawakan ng Panginoon Jesucristo. Hindi ko problema yung pagkain. Kahit gutom ako ngayon, hindi ko yung problema. Manghahawakan ako sa pangako ng Diyos. Manghahawakan ako na totoo ang kanyang pangako. It implies that Jesus does not need to trust and obey the words of the devil because the word of truth is available. No? Si Pastor John Mark hindi laging kasama ninyo. Pero may problema kayo, minsan Pastor John Mark busy. Pero ang salita ng Diyos nandiyan lagi. Basahin nyo. Amen? Amen. Amen? Amen. Nandiyan ang salita ng Diyos. At si Jesus, nakita niya yung tugon doon sa kanyang kailangan. Deuteronomy 8:3, doon niya yung kinote, no? Basahin natin sabay-sabay. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Let's read together. Sabay-sabay. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkain hindi nyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipaunawa sa inyo na ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ni... ganito ang situation. 40 years sila sa disyerto. Walang pagkain sa disyerto. Saan kayo kuha ng pagkain sa disyerto? Dahil pangako ng Diyos, walang imposible. Meron silang pagkain araw-araw. Meron silang bread from heaven every day. Diba? Pangako yun ng Diyos sa kanila. Ilalabas ko kayo sa Egypto, pero ipoprovide ko lahat ng kailangan nyo. Diba? At pinrovide ng Lord because He promised. Bigay ng Diyos dahil ipinangako niya. Yun ang background nitong Matthew chapter 4 verse 4 na kinote ni Jesus from Deuteronomy 8 verse 3. No? The Israelites were well provided for 40 years in the desert because God is faithful to His promises. Sabi nga sa Tagalog, basa natin Tagalog, hindi sila nagutom dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangakong sinambit sa kanila. Can you say amen? Amen. Di po ba? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. 40 years! Gawin lang nila, maglakad lang. Wala silang work. Sa disyerto, walang work. Maglakad lang. Pero lagi may pagkain sa umaga. Nagreklamo sila, Lord, lagi na lang tinapay. Pwede bang meron namang chicken joy? Nagpabagsak ng mga malalaking pupo. Naintindihan po ba natin yan? God is true to His words. God is true to His promises. At nakakahiya sa Diyos dahil sabi natin, kaya ko to, ako na lang muna rito, didiskarte. Hindi po. Sa lahat ng ating desisyon, sangguniin natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo magkakamali. Amen po ba? Amen. If Jesus gave in to the lies of the devil, it means He did not trust what was written in the Holy Scriptures and therefore questioning the goodness and faithfulness of God. Kung pumayag si Jesus sa pinagagawa ng Diablo, ang ibig lang sabihin nun, hindi mabuti ang kanyang ama. Hindi tapat ang kanyang ama sa kanyang pangako. Pero hindi siya bumigay. Bakit? Dahil alam niya, tapat at totoo ang kanyang ama na nangako. Amen po ba? Amen. Pangalawa, God's Word helps us to trust Him more. Ang salita ng Diyos, tinutulungan tayo na magtiwala sa Kanya ng marami pa. No? Na magtiwala pa. But the devil's lies to Jesus is like this. You don't need anyone, not even God. You can do it alone. Just trust yourself. Yun ang sinasabi ng Diablo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. At yun ang sinasabi ng mundo ngayon. No? Kaya nga sa Amerika, maraming church ang namamatay. Sabi na hindi na kailangan ng church. Masyado na silang
tiwala sa kanilang mga sarili. Kaya bumabagsak ang morality, bumabagsak nabagsak sila. Bakit? Kasi sa sarili nagtitiwala. Pero si Jesus, kahit sa panahon ng kagipitan, nagtiwala sa Diyos. Verse 3 said, dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipag-utos mo maging tinapay ang mga batong ito. Verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay ng buhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Naalala ko lang, nang bata pa ako, hindi ba pastor, sinama ako ng aking senior pastor sa Naik, Cavite, at meron isang bata doong maliit na nagsasaulo ng Bible at nag-recite ng Bible sa akin. Ni-recite niya sa akin to, Matthew chapter 4 verse 4. Sabi niya, Kuya Ferdy, recite ko sa iyo Mateo 4:4. Sige, pinakinggan ko. Sabi niya, hindi lamang sa tinapay na nabubusog ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Sabi ko, totoo nga. Alala ko, totoo nga. We can be filled by His promises. Amen? Yeah. Pwede kang mabusog ng kanyang mga salita. Dahil totoo ang kanyang pangako. Amen po ba? Yes. No? Kasi lagi kang binabalikan, kung hindi ako naging mananampalataya, ano ang buhay ko ngayon? Di ba? Patalo. Di ba? Pasira. Now the devil touched the pride of Jesus as human. Now if you are the Son of God, yung command niya, no? This command that these stones become loaves of bread. No? Kung ipaparaphrase natin, talaga ba? Anak ka ng Diyos? Sige nga, patunayan mo sa akin para mapakain mo ang sarili mo. No? Para touch yung kanyang pride. Ikaw ba talaga? Totoo ka ba? Real ka ba? But on the other hand, Jesus really wanted to prove that He is the Son of God. Paano? To trust His Father's word more and more. Diba? Halimbawa, sige nga, Pastor John Mark, patunayan mo anak ka ni Brother Dome kung magtiwala siya sa salita niya. Naintindihan natin? Yes. Hindi niya patunayan sa kanya sarili. Magtiwala siya sa sinasabi niya kanya anak. Mapapatunayan, anak nga niya yan. Kasi naniniwala sa kanya. Diba? Yung parang aeroplano na, narinig natin lagi itong kwento na ito, no? Yung aeroplano na magka-crash, lahat nagpapanik. Mamutal lang yung isang bata, nakaganyan lang. Nagtaka yung katabi niya, ba't hindi ka nagpapanik? Boy, magka-crash tayo. Sabi ng bata, nagtiwala po sa piloto kasi siya ang aking ama. Naintindihan natin? Diba? Sabi ni Jesus, may tiwala ko sa aking ama. Nagtitiwala ko sa kanyang sinasabi at napatunayan aking kanyang anak. When Jesus remembered this story of God's faithfulness in the scriptures, He trusted God the Father more and more. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia at nakikita natin ang mga kwentong ito, lalo tayong nagtitiwala sa Kanya. Gusto mo bang tumibay ang pananampalataya mo? Yes. Magbasa ng Kanyang salita. Magbulay ng Kanyang salita. Amen po ba? Amen. Kung tayo ay makapag-spiritual journal, mag-spiritual journal tayo para manonote natin yung mga sinasabi ng Lord sa atin every day. Number 3, God's Word assures us of victory over trials. Ang salita ng Diyos, nagbibigay ng katiyakan ng ating tagumpay laban sa mga pagsubok. No? We know that believers are not exempted from trials. Pag mananampalataya ka, hindi ka mawala ng problema. Kasi yun ang sinasabi ng false gospel, yung prosperity gospel. Meron ako na nababasang ganun kung hindi ka, kung sasampalataya ka kay Jesus, hindi ka natatablan ng sakit, hindi ka na mananakawan, hindi ka false gospel, no? Pero, ang Biblia ay nagsasabi niya na magtatagumpay tayo kung tayo magtitiwala sa salita niya. Okay? Ito ang balanse. Pero, hindi dahil exempted na tayo, kundi magtatagumpay tayo laban sa mga pagsubok. No? Mateo 4:1, basahin ulit natin yung buong passage. Let's read again together. Pagkatapos din nila na Espiritu si Jesus sa ilang upang tuksuhin ng dyablo,
Pagkatapos mag-ayunan ng 40 araw at 40 gabi, siya ay nagutom. Verse 3, dumating ang manunuksod, sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ipag-utos mong maging tinapay ang mga batong ito. No? In verse 3, now, Jesus did not run away from the tempter. Na hindi siya umiwas. He faced the devil squarely, no? With assurance that God's word has the power to overcome the temptation. Amen po ba? Na hinarap niya. May mga tao na ang solusyon sa problema, takas. Pagbalik niya, malaki na yung problema. Hindi pagtakas. Hindi pagtakas, pagharap. Pero harapin mo kasama ang pangako ng Diyos. Amen po ba? Harapin mo kasama ang salita ng Diyos. Now, Jesus used the powerful word of God against the word of the devil. Ginamit niya yung salita ng Diyos laban sa salita ng kaaway. No? Verse 4 said, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Kapag may salitang nagmula sa bibig ng Diyos, palaging may nangyayari dahil makapangyarihan ang kanyang mga salita. Can say amen? Amen. Pag ang salita ng Diyos napapahayag, may nangyayari. May kapangyarihan. Yan ang kakaiba salita ng Diyos. No, halimbawa, ilang libro na nabasa nyo? Ilang libro na nabasa nyo? Napakarami na, no? Science, math, ano pa ba? Mga fiction, fictional books, no? Mga nobela, nagbabasa kayo ng dyaryo. May dating? May dating? Wala, no? Pero pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos at nangusap sa iyo, hindi mo mamalayan, lumuluha ka. Umiiyak ka. No? May kapangyarihan ang kanyang mga salita. Amen po ba? Yes. Nababago ang ating buhay. Now, in the book of Genesis, all are created because of God's word. Diba? Sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos. Amen po ba? Amen! Yung tao lang naman ang nilikha niya na hindi niya sinabi eh. Kasi special tayo eh. Sabi mo sa katabi mo, special ka kasi. Ang tao hindi ginawa sa pamagitan ng bibig. Sa pamagitan ng kamay. Tama? Pakinggan nyo to kung gaano ka ka-special. Pakinggan nyo. Listen. Ang Diyos na banal, ang Diyos na matuwid, ang Diyos na dakila, hindi nangiming marumihan ng kamay, maputikan ng kamay, para lang malikha ako at ikaw. Amen? Yes. Amen. Special ka. Sabi, okay, talagang special ka. Tama po ba? Special. Yung iba nilikha sa pamagitan ng bibig, tayo nilikha sa pamagitan ng kamay. Si John, sa kanyang gospel, sabi niya, Savior came because the Word became flesh. No? Nagkaroon tayo ng tagapagligtas dahil sa kanyang salita. The Lord Jesus Christ Himself taught us that victory is for those who listen, trust, and obey His word. Basahin natin sabay-sabay. Sige, sa English. The Lord Jesus Christ Himself taught us that victory is for those who listen, trust, and obey His word. Tayong lahat tumayo. Basahin natin ito, huling talata. Matthew chapter 7, verse 24. And Jesus Himself, siya mismo nagturo nito at ating panghawakan. Sabay-sabay natin basahin. Verse 24, Matthew 7:24, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Verse 27.
Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ulitin natin yung verse 24 and 25. Okay? Lakasan natin, ha? Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita ng ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at pinayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Mga kapatid, yung nagtitiwala kay Jesus at hindi nagtitiwala kay Jesus, parehas na nararanasan. Nakakaranas ng problema. Tama po ba? Pero ano ang meron sa mga nagtitiwala sa Kanya? Pagdating ng problema, natilis na nakatayo. Amen? Salita ng Diyos, nagbibigay sa atin ng katiyakan, ng tagumpay sa anumang pagsubok sa buhay. Amen? Kaya sa umagang ito, mga kapatid, pamuli, hindi natin yung mga puntos, no? God's Word has ready answer for our difficult situation. God's Word helps us to trust Him more. God's Word assures us of victory over trials. Manalangin tayo sa Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa umagang ito dahil tunay nga po, binigyan mo kami ng regalo. Walang kaparis. Binigyan mo kami ng napakadakilang regalo at walang iba, kundi ang iyong mga salita. Panginoon, salamat po. Dahil ang mga salita mo, Panginoon, ay lagi may tugon sa aming mga problema. Ang iyong mga salita, Panginoon, ay tinutulungan kami magtiwala sa iyo, lumago sa aming pagtitiwala sa iyo. Ang iyong mga salita, Panginoon, nagbibigay sa amin ng katiyakan, Panginoon, na may tagumpay kahit may problema. Panginoon, salamat po. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw si Jesus ang salita na nagbibigay buhay. Salamat po. Pagpalain mo ba sa amin? Pagpalain mo ang iglesia ito, ang Pastor John Mark, kasama Sister Abby, kasama ang lahat ng mga leaders, mananampalataya rito, patuloy na tumatag, lumago sa pamagitan ng iyong salita ng buhay. Sa lahat ng papuri, pagdakilang pagwalhati, itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Inuulit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
Salamat, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos na tapat sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong lingkod na ginamit ngayong umaga. Dinala niyo po sa lugar po na ito upang maging instrumento and to be the mouthpiece of your word, Lord, ngayong umaga. Salamat po sa paalala, Panginoon, na ang inyong pong pangako ay totoo, tapat, mapagkakatiwalaan. Sa kabila po ng aming pong mga pinagdadaanan sa aming pong buhay, nariyan po kayo upang kami ay gabayan, ingatan, at lagi, Panginoon, na palakasin kami, Panginoon, sa lahat po ng oras. Dalangin po namin na patuloy na ang aming pong pagtitiwala ay sa inyo lamang, hindi po sa amin po mga sarili, hindi sa naman pong bagay, Panginoon. Dalangin po namin na bawat isa po ay patuloy na maging malakas sa pananampalataya at ma-apply po namin ito sa aming pong buhay. Salamat, Panginoon, muli dahil napakabuti niyo po. Hindi po kayo nagbabago. You are always the same today, yesterday, and forever, Panginoon. At sa anumang pong hamon ng aming pong buhay sa mga susunod na araw, linggo, buwan, taon, ay lagi po namin panghawakan ang inyong pong pangako, ang inyong pong salita na totoo, buhay, Panginoon. Salamat po muli sa umaga pong ito. Ang aming pong papuri at pasasalamat ay sa inyo po lamang, Panginoon. At sa amin pong paghihiwalay sa araw po na ito, pasamantalang paghihiwalay, kayo po ang mag-ingat po sa amin. Kayo po ang gumabay po sa bawat isa. Safety, Panginoon, makarating po kami sa aming po mga tahanan, Panginoon, ng safe. At sa mga kapatiran po namin na wala ngayon, Lord, sa mga susunod namin pong pagsamba, ay sila po ay aming makasama, Panginoon, sa lugar po na ito. Maliw Diyos, kami po ay nagpapasalamat, pinupuri po namin kahit pinasasalamatan sa araw na ito, sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. May the peace of God our Heavenly Father, and the grace of Christ the risen Son, and the fellowship of God and Spirit, keep our hearts and minds within His love, and to Him be praise for His glorious strength from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. May His peace which passes understanding, and His grace which makes us what we are, and His fellowship of His union, make us one in spirit and in heart, and to Him be praise for His glorious strength from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. And to Him we praise for His glorious strength from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of Kings. Christ eternal, the King of Kings. Amen po, magandang umaga po sa ating lahat and God bless us. Meron po tayong last fellowship at picture taking po tayo, group picture taking.